Hi guys! Welcome sa aking channel. For today's drone review, tingnan natin tong bagong mini GPS drone. Alamin natin kung pwede tong pang substitute kay DJI Rise Tello. Okay, tingnan natin yung quick specs nito versus DJI Rise Tello or Rise Tello. Okay, bago tayo mag-proceed, mag-shoutout mo tayo sa ating viewers and subscribers, sa lahat ng mga nagpapa-shoutout. And bibilisan ko lang to kasi ang dami nyo na naipon na. Dahil medyo natagalan ako pag vlog. Okay, gawin ko lang to na mabilis. Shoutout sa iyo, Michael Santa Maria. Kay Joy Serencio Revelo 9158. Kay BSTIC Tutorial. Kay Mark Anthony Balbin. Kay Coinlist TV, kay Gio FPB, kay RP Silva Durante, kay Bilo Family, shoutout po sa inyo, kay Jed Loresco, kay Gio Bueno Family from Biri Northern Samar, Biyahe ni Ramil TV, kay Edson, shoutout sa iyo, Elimar de la Cruz, Ivan Uy Mendoza, Jeff ETC TV, kay PB Mix Vlog from Mindanao, Agusan del Norte, Travel PH Vlog, Tabara Exploration, kay General Patrick, and last but not the least, kay Edison Gasendo. Shoutout po sa inyong lahat. Salamat po sa panonood. Okay, tingnan natin yung mga features niya. Kagaya ng circle fly, waypoint flight. Susubukan din natin yung max flight distance nito kung gaano kalayo. And yung range din ng FPV, kung gaano nga ba kalayo ang pwede nitong abutin para makarecord tayo ng stable footage. Kasi unlike dun sa ibang drones na merong SD card, ito walang lagayan na SD card. Kaya diretso lang yung pag-record natin sa phone. So kapag ka merong lag or interference or masyado na siyang malayo sa phone, possible na magkaputol-putol yung ating video footage. Alright, tingnan natin ang kakayahan nito sa labas. Kaya samahan nyo ako, paliparin natin to. Let's go! Okay guys, bago natin paliparin, i-calibrate muna natin itong drone. Pwede tayo mag-calibrate sa app or dito na lang sa pinaka-controller. Press natin tong compass calibration. Isang pindot lang, then ikot natin hanggang mag-beep. Yun, nag-beep na. And then, patungo naman. Okay, nag-beep na. Then, antayin natin na makakuha ng satellite signal. Ayan, meron na tayong 7, 8, ayan, 7 and 8. And naka-green na tayo dito. Ibig sabihin, pwede na tayo mag-take off. Okay. Then, bago yun, gyro calibration muna. Ito, press naman natin to. Okay, ready to fly na. Para ma-arm yung motors, ito both sticks outward. Yan. Or pwede din dito, lock and unlock. Then taas lang natin joystick para lumipad. Okay. Tingnan natin yung stability ng drone. Yan, meron siyang altitude hold. Okay, kita nyo ba? Tingnan natin kung nakalock yung GPS. Mumove ko lang siya. Okay, bumabalik. Okay guys, nakalock yung GPS niya. Pwede na natin pataasin to. Tingnan din natin yung camera nito. Sabi sa specs ay 1080p HD 1080p. So kayo na humusga guys sa camera, and note lang na wala itong gimbal kaya medyo magalaw yung footage. Pero tingnan natin kung wala tong jello dun sa kuha niya sa video. So ayun, sa camera nito,
Ayan, itry natin yung videos. Also, magka-capture tayo ng photos. Tingnan natin yung camera footage. And ilalagay ko dyan kung anong resolution niya. And then, yung photos. Ayan. Kuha din tayo ng photos. Lalagay ko rin yung resolution. Okay guys, sa tingin nyo yung camera. Kamusta yung camera? Maganda ba? Malinaw ba? Okay, sabi sa specs nito 1080p. Yan. So, gawin muna natin. Speed test muna natin. Bali, dalawa lang yung speed niya. Okay, ito yung speed 1. Yan. Medyo mabagal lang siya. Then, ito yung speed 2. Okay, mas mabilis ng konti. Speed 2. Yun, nice, smooth. Okay, medyo may slight delay yung ano niya, video capture, pero okay lang. Uy, dadagitin pa ng ibon. Uy, dinadagit, wag. Okay, try natin yung max height. So, telemetry, yan, altitude 79, 85, 90, 110, 120, 130. Uy, masyado mataas. 145. So, taas niya guys, 150. So, huwag na natin siya masyado pataasin. Kasi ang required height limit lang ng mga drones ay usually 120. Kasi baka mamaya may mga eroplano dyan or helicopter, mabangga pa. So, delikado. Alright. Baba na tayo. Okay. Yan, mga 80. Yan, 74. Napakilinggit niya guys, kaya huwag nyo masyadong palalayuin. Hindi nyo makikita. Sabi sa telemetry, 300 meters ang layo. Okay, ang bilis niya sa speed 2. Ayan, speed 1 lang tayo. Then subukan natin yung mga features nito. Circle flight muna tayo, try natin. Ayan. Orbit flight. Okay, tumalikod siya and ayan, nag-orbit flight na siya. Liit lang ng diameter, subukan nating palakihin. Gamit yung right joystick. Okay, lumalaki ba ang diameter? Yan, lumaki nga yung diameter guys. Ayan. Push lang natin upwards. So, malaki din yung radius niya. Siguro mga 20 meters.
Okay, yan yung footage guys. Okay, para ma-cancel, tingnan natin, papataas ba? Oh, napapataas ay napapababa din. Okay, habang nag-orbit, pwede mong patasin, pababain, and palakihin and paliitin yung radius or yung diameter ng ikot niya. Pwede ba natin pakabilain? O, pwede. Yan, pakabila naman. Okay to guys. Okay, cancel na natin yan. Click mo lang yung icon ulit. Ayan, cancel na siya. Okay, medyo delayed yung ating video record. Guys, ito yung camera sa ilalim. Ayan, camera sa ilalim. Okay, yan, meron din siyang feature na yung camera ng cellphone and then kuha ng drone. Check natin tong iba. Ayan, front face. Ayan guys, yung camera sa ilalim. Ayan, okay, yun, nakikita nyo ba ako? Ito, medyo magalaw. Ito ko guys, nagtatago ako sa gilid ng motor, mainit kasi. Yan, maayos-ayos guys. Balik na tayo sa front camera. So yun na pala yung front camera. Tayin natin yung waypoints. Waypoints. Ayan. Okay, waypoints 1. Waypoint 2. Waypoint 3.
waypoint 4. Yan guys, smooth lang yung kanyang lipad. Pero may breeze ng hangin yan. Okay, na-cancel na sa waypoint 4. Okay mga ka-drone, tingnan natin yung distance nito kung gaano kalayo. Okay, tingnan natin kung gaano kalayo para makakuha tayo ng stable footage. Pero kapag putol-putol na rin, useless na rin yun. Okay, ayan, dyan pa lang medyo nagpuputol-putol na. Let's say mga 100 meters. Okay, mga 100 meters lang talaga yung ano niya. Yan, kaya wag na natin siyang palayuin kasi hindi na rin natin makita yung video. Yan, naglalag na or putol na. Okay mga ka-drone, medyo may hangin dyan sa bandang kanan niya kaya nakatagilid pa kanan. Ngayon, take tayo ng picture. Control sa kabila. Alright, try naman natin yung GPS follow. Okay, baba ko lang yung camera. Grabe guys, napakalinaw ng camera nito. Okay. Ito, GPS follow. Okay, meron din siyang ano, body follow, palm follow, and ito yung controller, pinaka GPS follow. Try muna natin yung GPS follow. Okay, sige, lalakad lang ako. Yan, sumusunod siya guys. Okay, pwesto ko lang muna sa likod ko. Wait lang. Yan, again, GPS follow. Okay guys, na-control ko pa rin yung ano yung drone habang naka-follow siya. Okay, napapababa ako. Napapataas.
Balik. Ginagawa niya. Maatras siya. Okay. Maatras siya. Kuna mo, boy. Okay, matras. Hindi siya umikot. Up. Low battery. Low battery warning, guys. So, tingnan natin kung saan siya maglalan. Okay, hintayin natin. Low power warning, low battery. Tingnan natin kung hanggang saan siya warning hanggang bumaba. 7.3 volts or 1 bar na lang sa ating battery. Ayan, ayun siya. So, tingnan natin. Bababa siya dito sa take-off point. Okay, 7.3 volts pa rin. So, subukan natin paliparin dito. Ayan. Okay, guys, meron siyang ayan, meron siyang geofence. Kapag low battery na, hindi na siya makalayo within, let's say, 20 meters. Ayaw na niya. Ayan, pino-forward ko, guys. Ayan, forward. Ayun, tumigil. Nakita nyo. At geofence. Para hindi na lumayo and baka kung saan pa bumagsak. Sa height naman, tingnan natin. Okay, ayan, naka-geofence din. Ayaw na niyang tumaas. So, maganda yung safety feature na yon para hindi mawala yung drone natin. Kahit low battery na siya, nariyan lang siya sa malapit, sa vicinity. Para kung bumagsak, makuha natin, ma-retrieve natin na madali. Okay, hindi pa rin siya bumababa. Almost naka 3 minutes na. 7.13 volts. So matagal pa rin siyang bumaba kahit low battery na. So kapag nasa malayo siya, yun, may time pa tayo para mapabalik natin. Okay, yan, nag-return to home na. Going home. Yan, hindi ko kinokontrol, guys. And nag-double beep. Ibig sabihin, returning home. Kaya bumababa siya, guys. Alright, medyo malayo. Yan, andun ang take-off point. Right. Ito siya, guys. Mga 2 meters ang layo. Yan, pero not bad. And almost naka 18 minutes.
ang ano niya, flight time. So matagal. Okay, kung gusto mo pa makita yung unboxing nito, dire-diretso lang panonood mo para makita mo in detail yung drone na to and kung ano yung mga accessories and kasama niya sa package. Okay mga ka-drone, check na natin tong AE10 Mini. Alright, ito ang manufacturer, Shanghai Technology. AE10 Mini, weighs only 150 grams, mini body brushless motor. Okay, side 150 gram body weight. Okay, mini siya, maliit lang talaga. HD camera lens, 5G image transmission, GPS transmission, altitude hold, 1 key return. Alright, unbox na natin. Okay, ito siya. Handbag. Okay, unzip natin. Check natin yung mga laman. Ayan. Alright. Tingnan muna natin tong user manual. Okay, Chinese. Ayan, ito yung English language. And ito yung QR code para sa app. Ang app niya is HF Pro. Okay, ito yung mga accessories. Meron siyang micro USB charging cable. Of course, ang screwdriver. Extra props. Okay, 8 piraso. At mga extra screws. Ayan, pag nawala. Okay, next. Check natin yung controller. Ayan, ito yung controller. Bagong design ng controller. Ayan, makita nyo may korte siya. Unlike nung iba, diretso lang. Okay, dito yung adjustment ng camera. Camera tilt, 0 to 90 degrees. Then, dito yung return to home button. Okay, next ay speed button. Next, ang compass calibration. Then, ito yung unlock or motor unlock. Next, ay gyro calibration. Then, ito yung headless mode. Then, yung GPS mode. Indoor flight and outdoor flight. Then, ito yung power button. So, nakikita nyo ba itong maliit na to? Andyan yung kanyang power indicator. Yun. Then dito yung phone holder. Yan. Okay, dito mayroong LED lights. Dito makita natin yung charging. Yan, iilaw yan kapag nagcha-charge. Then kapag full charge, patay na siya, mamamatay yung ilaw. Then ito, yung blue. Ayan, ibig sabihin, indoor flight. And then, ito naman, kabila, outdoor flight. Then, ito yung return to home indicator. Ayan. At dito sa side, yung kanyang charging port. Sa likod, wala na. Sa kabila, wala na. And dito yung joystick. Okay, next, yung battery. Alright, medyo mabigat yung battery guys kasi mataas yung capacity niya. 7.4 volts, 2500 mAh. LiPo, rechargeable battery. Okay, dito yung charging port. Then may indicator dyan na ilaw. Kapag charging, naka-red. Then kapag nawala yung ilaw, full charge. Next, eto na ang drone. AE10 Mini. Okay, maliit lang talaga siya. Yan. Alright, halos kasing laki niya si P8
or si S6S. I-compare natin yan sa size. Check muna natin. Okay, Sky Visual. And dito yung battery port. Yan, 2 batteries na itong kinuha ko. Okay, ito yung camera. HD. Yan, may nakalagay na sign. 100 degrees FOV or field of view. F2.5. Okay. Unfold natin to. Yan. And brushless motors. And dito may ilaw yan. At dito sa likod. Tapos, ang power button niya na dito sa ilalim. And yung belly camera, ito. Ano rin siya? Optical flow sensor or optical flow camera. Yan, para maging steady yung lipad niya indoors. Magre-rely siya dito. And then kapag nasa outdoors naman, yung GPS. Okay, tingnan natin. Power on natin. Ito, wala na. Design na lang to. Long press. Wow! Ang ganda guys ng tunog. Narinig nyo yun? Kakaiba. Parang malambing. Ulitin ko ha. Nice. And power on natin yung remote. Magbabind sila, auto bind. Yon, kapag tumigil na yung ilaw niya sa harap, nagbind na yung controller at saka yung drone. Then matitira na lang yung ilaw sa likod. Ayan. Nagbi-blink, ibig sabihin kailangan niyang makasagap ng GPS signal. Pero kung palili pa rin natin indoors, ito ang pipindutin. Mode, long press. Yun. Umilaw yung bahay na may arrow papasok ng bahay. Means indoor flight. And solid light na yung likod niya. Yan. Pwede na natin siyang paliparin. So, gawin natin. I-unlock lang natin yung motors. Dito. Yan. Or pwede rin dito like this. Tapos stop. Yan. Pwede na natin siyang paliparin indoors. Gusto mo namang ibalik sa GPS, long press lang din ulit to. Yan, GPS mode. Pero pag may nasagap na siya na GPS or satellite signal, iilaw dapat ito. Okay, ito na lahat ang laman ng bag. Okay, tignan naman natin yung weight nitong drone na to. Yan, titimbangin ko siya kasama yung battery. 172.2 grams. Yan, ang gaan lang talaga niya. Sabi dito 150 grams, pero siguro pag wala yung battery. Okay, tingnan natin. $118 lang. So hindi tama yung sinabi nilang weight. Again, 173.2. So yun yung bigat niya talaga, hindi 150. Okay, ito yung size comparison nila. Alright, parang mas maliit pa rin si S6S. Ayan, tingnan nyo guys. Mahaba ng konti si AE10. And yung kanilang
footprint or yung design parang parehas lang. Ayan, oh. Ito yung camera. Then yung power button nandito din. Ayan, parang parehas lang sila. Okay, slightly malaki ng konti itong si AE10. Yan. Ko-compare ko din yan yung camera nila. Tignan natin kung sino ang mas malinaw. Okay. So, sa tingin nyo guys, may laban ba to kay DJI Rise Tello? Comment down below kung ano sa tingin nyo. And sa price niya na 5,000 plus pesos. So, sa tingin nyo, anong pipiliin nyo? Alright, salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo tong video na to, please do like, subscribe, and share. And hit the bell icon sa all para ma-notify ka sa susunod kong drone review. Salamat sa panonood. Thank you. Bye-bye!